Amen. Music and singing is good. Amen. But once again, there's always no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. This morning you heard from Brother Maki about crippled but qualified. Great message. Amen. Once again, in the absence of our pastor, may mga nakatalagang lalaki, mga kalalakihan, who bring us the Word of God to keep the pulpit hot. Amen. Amen. Once again, another homegrown preacher from CSI. Let's all rise as I call to the pulpit Brother Archie Landicho. At thank you po, Sir Roy. At isa po muling mapagpalang gabi po sa ating lahat. At alam niyo po, sarap po makinig ng mga awiting papuri po sa Panginoon. Mga awitin na talagang ang Diyos ang may isip mo. Amen. At awitin pa lang mga kapatid, ako'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay nakatanggap na po ng pagpapala. Amen. Kaya hanggang doon na lang po tayo. Okay, sige po, tayo po ay manatili pong nakatayo and let's open our Bibles in the book of Romans chapter number 1. Romans chapter number 1 in verse number 16. Romans chapter number 1 in verse number 16. Verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. This evening, I would like to talk in the subject, the miraculous power of the gospel. The miraculous power of the gospel. At si Pastor po ay nag-message sa akin at ang nabagit po ng ating mahal na Pastor ay ang ipipreach ko po sa atin is all about church involvement in soul winning. At ako'y naniniwala na kung meron mang dahilan kung bakit tayo po ngayon ay nag-i-enjoy sa gabing ito at nagsasama-samang nag-i-enjoy sa gabing ito sa kadila ng tayo po ay nagkamit ng kaligtasan through the preaching of the gospel. Amen. At naniniwala ko na lahat ng meron tayo dito sa iglesia na ito na tinuturing po nating blessing ay lahat yan ay nag-umpisa sa atin pong kaligtasan. At naniniwala ko kung meron mang pinakamahalaga at paulit-ulit na maniriwa po sa atin ay ang kahalagahan po ng gospel, ang kahalagahan po ng ating kaligtasan. Tayo po sandali manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa inyo pong muling pinagkaloob na pagkakataon sa bawat isa po sa amin. Ang muli po ay kami po ay makapag-aral ng inyo pong salita. Panginoon, kayo po ang manguna sa paghahayag ng inyo pong salita. Thou knowest, O God, my intention. Walang iba kundi muling mapaalalahanan ang bawat anak po ninyo, Panginoon, na itinalaga, na inilagay niyo po sa inyo pong iglesia. Muling mapaalalahanan po ang bawat isa po sa amin. Patuloy po kami maghayag ng inyo pong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mensahe mapapakinggan ng inyo pong mga anak ay magsilbing encouragement po sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang gumamit, Panginoon, sa akin. Wala po akong magagawa. Wala po akong masasabi kung hindi niyo po ako gagabayan. Holy Spirit, O God, kayo po ang kumilos po sa akin. And I pray, Panginoon, na kayo din po ang magkaloob ng maayos sa Espiritu sa inyo pong mga anak, sa kanila pong pakikinig sa inyo pong salita, Panginoon. Ano man po, nakikita niyo po, Panginoon, na karumihan sa aming puso't kaisipan, mga bagay po na hindi kaaya-aya, na pwedeng humadlang sa pagpapalang ipagkakalob niyo po. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kami karapat-dapat at tumanggap ng pagpapala sa inyo pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. At muli po, isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At alam niyo po, yung mga awiting ating napakinggan, sa totoo lang ako personally ay natutuwa. At kung wala tayo sa gawain ng Panginoon, ano kaya mga awitin ang napapakinggan po natin? Ewan ko lang kung anong mga awitin na napapakinggan natin. Siguro too much love will kill you. Kaya patayan ang nangyayari ngayon. Sa sobrang pagmamahal na wala naman sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat po tayo na tayo ay nasa simbahan po ng Panginoon. Amen. Despite of our weather condition, sinasabi ng iba, bad weather condition, pero wag natin i-consider yan. Pinakamahalaga, as long as na maayos ang espiritu natin, anuman ang maging panahon, pupunta pa rin tayo sa church. Amen.
Amen. Ang problema ay hindi yung kondisyon ng panahon. Ang problema ay ang kondisyon ng ating pong puso. Yan po ang totoong problema. Okay po, sa talatang binasa po natin, ito pong Book of Romans, ang pinaka-tema po nito ay patungkol po sa gospel. Patungkol po sa gospel. Kaya in verse number 1 pa lamang po ng Book of Romans chapter number 1, ang sabi po dito, Paul is servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ang pinaka-tema po ng Book of Romans, all about the gospel of Christ. It's all about the gospel. When we say the gospel, it is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. At pag pinag-usapan po ang gospel, hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ating kaligtasan. Sa kadahilanan ang ating kaligtasan po ay resulta lamang po ng ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya kung tayo po ay isang Kristiyano, nagkaroon po ng kaligtasan, pag pinag-usapan mga kapatid ang gospel, dapat excited tayo. Amen? Sa kadahilanan muling, isasariwain po natin mga kapatid ang ating kaligtasan. Kung meron mang pinakamaganda at tamang sariwain mga kapatid, ay yung ating kaligtasan. Sa kadahilanan anumang ministry na meron tayo sa gawain ng Panginoon, anumang privileges na meron tayo sa gawain ng Panginoon, it all starts mga kapatid from our salvation. Lahat ay nag-umpisa sa ating kaligtasan mga kapatid. Ito po yung pagkakataon mga kapatid na si Apostol Pablo po ay sumulat po sa church at Rome. At ang church po sa Roma, sila po ay resulta o sila po ay produkto ng mga Kristiyanong masasaya at masisigasig na naghayag po ng salita ng Diyos. During the persecution, sabi ng Biblia, they were scattered abroad. But everywhere, sabi ng Bible, they still preaching the gospel. Nandun pa rin yung paghahayag ng salita ng Diyos at bagamat putol yung kanilang pagtitipon na katulad ng kanilang ginagawa dati because of the persecution, kahit na sila nagkahiwa-hiwalay mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahayag ng salita ng Diyos. At isa po sa naging bunga ay ang gawain po dito po sa church, dito po sa Roma, simbahan po dito sa Roma. At si Apostol Pablo po ay hindi pa totally nakakarating sa simbahan po ng Rome. Hindi pa po siya nakakarating, hindi niya pa po namimit mga kapatid ang mga kapatiran po doon. Pero meron na po siyang napapakinggan about their faith. In verse number 8 of the book of Romans, chapter number 1, verse number 8, sabi po dito ni Apostol Pablo, First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. As far as cleaving to their faith, ito pong church sa Roma mga kapatid, ang mga saints, ang mga mananampalataya sa Roma ay meron po silang matinding pananampalataya sa Panginoon. At ito po ay kumakalat, ito po ay naririnig, at ito po mga kapatid ay talagang napapaabot sa iba't ibang sulok ng mundo. And even Apostol Pablo, nakuha po nilang atensyon ni Apostol Pablo. Nakuha po nila ang atensyon ni Apostol Pablo. And the very purpose, mga kapatid, kung bakit si Apostol Pablo sumulat sa isang simbahan na hindi niya pa napupuntahan is just to present or to introduce himself and to declare the clear presentation of his faith. The clear declaration of his faith. Bago pa man siya pumunta in verse number 13, babasahin ko lang, verse number 13. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you. Oftentimes I purpose to come unto you. Maraming beses na si Apostol Pablo, mga kapatid, nagbabalak na makapunta po sa kanila. Pero hindi nangyayari. Excited si Apostol Pablo na mapuntahan ang isang simbahan, ang makita ang mga Kristiyano na merong matinding pananampalataya pagdating sa Panginoon. Despite of the persecution, despite of their problems, still andun ang kanilang pananalig po sa Panginoon. At excited sa Apostol Pablo po na sila po ay makita. At bilang paumpisa, pinakilala niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang pinaninindigan, pinakita niya yung allegiance niya, yung kanyang commitment sa kanya pong pananampalataya para at least may idea man lang yung mga taga-Roma sa isang Apostol Pablo pupunta sa kanila. Alam niyo po ba, napakahalaga po kahit dito po sa gawain po ng Panginoon, ang ating mahal na pastor ay hindi basta-basta nagpapahintulot na mag-preach ang sino man, lalo na po from other country o other
other part of the Philippines, mga kapatid. Sa kadila, inaalam nyo muna pananampalataya. Amen. Baka mamaya kung anong maituro. Inaalam nyo muna pananampalataya, baka mayroong false doctrine na ituturo. Mga kapatid, si Apostol Pablo, alam niya ang pagdating sa bagay na yan. Kaya sa paumpisa pa lamang, pinakilala niya na kanyang sarili, this is my faith. In verse number 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel. Okay? I am ready to preach the gospel to you that at Rome also. Handa akong magbahagi ng gospel maging nasa inyong taga-Roma. I am ready to preach the gospel doon sa mga barbarians. I am ready to preach the gospel doon sa mga Griego, sa mga Greeks. And I am also ready to preach the gospel sa inyong lahat na nandiyan sa Roma. Ibig sabihin, pinapakita lamang po na Apostol Pablo na ang pinaka-binibigyan niya ng highlight sa kanyang pananampalataya is the gospel. Yun ang pinaka-binibigyan niya ng emphasis sa kadailanan kay Apostol Pablo, napakahalaga po ng gospel. Kung meron man siyang dapat na unang-unang liliwanagin sa mga mananampalataya, ay yung gospel. Kasi pag naging maliwanag po ang gospel, magiging maliwanag po ang lahat. Ang gospel po ay hindi lamang nakadisenyo sa mga hindi ligtas. Ang gospel po ay nakadisenyo din sa mga ligtas na upang tayo po ay mapaalalahanan, mga kapatid. Pagdating sa mga ligtas na, ito po ay reminders. Pero pagdating po, mga kapatid, sa mga unbelievers, dito po mag-uumpisa, dito po sila magkakaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang gospel po ay napakahalaga sa isang taong ligtas at maging sa isang taong hindi pa ligtas. You will notice here, mga kapatid, that Apostle Paul gave emphasis to the importance of the gospel. Ang sabi niya po, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Verse number 6, for I am not ashamed of the gospel. Napansin niyo po ba yung verse number 15? Ano po ang sabi niya? In verse number 15, ang sabi niya, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Of course, hindi naman primarily magpo-focus siya sa mga ligtas, mga kapatid. Sa mga taga-Romang hindi pa ligtas. Amen. Kung paano kung naghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang lugar, ganoon din naman na ready ako maghayag ng salita ng Diyos sa mga taga-Roma. And I am excited. Amen. Could you imagine, ready po siya. Alam niyo po kung bakit siya ready? Verse number 16. For I am not ashamed. Handa siyang maghayag ng salita ng Diyos sa kadailanang hindi niya kinahihiya ang gospel. Amen. Handa siyang maghayag ng gospel sa kadailan kailanman hindi kinakahiya na Apostol Pablo ang gospel. Isang magiging problema po ng bawat Kristiyano pag tayo po ay nahiya ng maghayag ng gospel. Pag tayo po ay nahiya na sa gospel, nahiya na maghayag ng gospel, talagang hindi tayo makakapaghayag ng gospel. Pero pinakita ni Apostol Pablo that I am ready to preach the gospel because I am not ashamed. Mga kapatid, maging aminado po tayo kung bakit nabanggit. Alam niyo po, pag ako po ay nag-aaral, even yung isang word, mga kapatid, tinuro po ng ating mahal na Pastor Ashley, bakit nabanggit niya? Because there is a possibility na mahiya tayo. Bakit kailangan niyang banggitin yan kung hindi pwedeng mangyari kay Apostol Pablo? Pwede rin mangyari kay Apostol Pablo na mahiya din po siyang maghayag ng gospel. Lalo na't alam niya yung background niya. Alam ng ibang tao ang background niya. Pwedeng mahiya siya, naalala niyo po, right after his salvation, meron kagad criticism. Teka lang, bakit ibabaptize yan? Teka lang, yun yung gumagawa ng evil things sa mga Kristiyano. Bakit? Ang dami nagko-question sa kanyang kaligtasan. Ang dami nagko-question at ayaw nilang paniwalaan. Pero walang pakialam sa Apostol Pablo. Kahit anong sabihin nyo sa akin, alam ko ang pangangailangan ng tao at ang pangangailangan ng tao is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano man ang sabihin nyo, ako ay mananatili maghahayag pa rin ng salita ng Diyos. He is ready to preach because He is not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, isang magiging malaking problema po talaga natin. Kung bakit nahihiya tayo kung bakit tayo hindi makapaghayag ng salita ng Diyos, sa kadailanang nahihiya tayo. Nahihiya tayo maghayag ng salita ng Diyos sa ating mga kaklase. Nahihiya tayo maghayag ng salita ng Diyos sa ating office mates. Nahihiya tayo maghayag ng salita ng Diyos sa ating katrabaho.
Nahihiya tayo maghayag ng salita ng Diyos pag sumakay sa jeep, may hindi makapagbukas ng bibig. Nahihiya tayo maghayag ng gospel. Nahihiya tayo maghayag ng gospel sa mga taong sinasabi nating friends. Kasi kilala nila ako. Alam niyo kung bakit po tayo hindi makapaghayag? Sa kadahilan ng nahihiya tayo. Ang pinakamagandang pag-usumikapan po natin mga kapatid, paano matatanggal ang aking hiya? Sa kadahilan ng hanggat nandyan ang presensya ng aking hiya, hindi ako makakapaghayag ng gospel. Alam niyo po ang dahilan kung bakit hindi po siya nahihiyang maghayag ng gospel. Ang sabi po ng Biblia on the second phrase mga kapatid, for it is the power of God. It is the power of God unto salvation. Una, hindi, kung bakit po siya nakakapaghayag ng salita ng Diyos, hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya. At alam niyo po ba kung bakit hindi siya nahihiya? Meron siyang malalim na pundasyon. Si Apostol Pablo po, pag meron siyang ginawang isang decision, meron siyang declaration, hindi yung basta-basta decision lamang na bunga na parang nalipungatan lang. Every time na si Apostol Pablo po ay gagawa ng isang decision, it is always based on his faith. It is always based on the truth, mga kapatid, from the Word of God. Mga kapatid, could you imagine, sabi niya, for it is, yung the word it dyan, mga kapatid, referring to the gospel. For it is the power of God. It is the power of God. The gospel is the power of God. Unto what? Unto what? Salvation. Ang power ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi sa pag-alib sa reliyon. Ang power ng Panginoon, mga kapatid, unto salvation, ay hindi nakadepende, mga kapatid, sa ating ginagawa. Alam ni Apostol Pablo yan, ang power ng salvation ay nakadepende sa power ng Panginoon. Ang power ng salvation, mga kapatid, ay nakadepende sa power ng Panginoon, sa power ng gospel. Amen. Alam po yung word na gospel, word na power po dito. The word power in Romans chapter 1 and verse number 16. Pag sinearch po yan sa Bible Dictionary, kung meron po kayong Bible Dictionary, pag sinearch po yan, ang ibibigay po na meaning ng Bible Dictionary is miraculous power. Miraculous power. Figuratively, and specifically, it is a miraculous power. Pag sinabing miraculous or miracle, ang ibig po sabihin, an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Mga kapatid, natuturing natin miracles. Sa ibilang isang tao, in our side, mga kapatid, pag merong mga bagay that is extraordinary, we call it miracles. Amen. Uy, nasagasaan. Buti na nasagasaan ka pero walang fracture. Miracles. Nasagasaan ka ng trend pero walang fractures. Grabe naman. Miracles. We considered it as a miracle, mga kapatid. Pero mga kapatid, alam niyo po ba pinaka-the best na miracle na natanggap natin yung nagkaroon po tayo ng kaligtasan? The greatest miracle of all is our salvation. As when Jesus saved us. Yung po yung pinakamagandang miracle, mga kapatid, na meron tayo. Amen. At hindi lamang po yung miracle kasi pinagaling tayo physically. Hindi lang po yung miracle sa kadahilan na wala akong fracture. Okay, wala. Salamat sa Panginoon. Ang miracle, mga kapatid, na pinakamaganda ay yung salvation po natin. Amen. Sa kadahilan ng ang pinag-uusapan na po ay ang ating kaluluwa. Mga kapatid, miracle na naligtas tayo. We are all bound to hell. But God save us. Amen. But God save us. Salamat po sa Panginoon. Kaya na po sabi po dito, salvation to everyone that believeth. Tandaan niyo po, that the miracle, that the power of God, that the gospel, that the power of God, mga kapatid, sa talatang ito is in the gospel. Nakikita niyo po, sabi po ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God. The gospel is the power of God. Amen. Could you imagine? Ano yung power po dyan? Miraculous power. Could you imagine? Mga kapatid, ang daming miracle na natanggap to tayo, mga kapatid, nung tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Ang daming miracle. Could you imagine? Isipin nyo na lang.
bago po yung ating identification. Because of our salvation, because of the gospel that we heard from those preachers na naghayag sa atin ng salita, could you imagine? Isipin niyo po, na bago po ang ating identification. We are now the son of God. Could you imagine? We are all the children of God. Anak na po tayo ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba tayo nagpapasalamat? Naglalakad ka dyan, alam mong anak ka ng Diyos. Amen. Naglalakad ka dyan, meron ka sa iyong kaisipan, alam pong anak ako ng Diyos. Hindi na ako anak ng Diablo, salamat sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, yung alaman ko, teka lang, paano magiging anak ka ng Diyos? Could you imagine? Ang alam lang natin, dati nilikha tayo ng Diyos. Pero naging maliwanag lang sa atin ng lahat na anak pala tayo ng Diyos, yung tinanggap na natin si Kristo. Amen. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Could you, namatay si Kristo para sa akin. At ang resulta niyan, ang sabi ng Biblia, but as many as receive Him. Pag tinanggap mo yun, namatay para sa iyo, sabi ng Bible. But as many as what? Receive, to them gave He power to become the sons of, could you imagine? Anak na tayo ngayon ng Diyos. Amen. What a miracle. Amen. Kahit sino magtataka, kaya alam niyo po sa area, nagtataka sila, tatanggap ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Baka kailangan mo pang gumawa na mabuti. Kailangan mo pang gumawa na mabuti. Sa kadila ng ang pananaw nila, mga kapatid, ay pananaw lamang ng tao. Pero pag pinag-usapan ang salvation, hindi po pinag-usapan ang pananaw ng tao. Ang pinag-uusapan po ay kung ano ang pananaw ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, could you imagine? Anak na tayo ng Diyos. Tatanggap ka lang kay Kristo, magiging anak ka na ng Diyos. Tatanggap ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Parang hirap paniwalaan, mga kapatid. But praise the Lord. Ginawa po yun ng Panginoon para sa atin. Amen. Hindi po natin tinarabaho yun. Tinarabaho po yun ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Could you imagine, binago yung ating identification. Binago pa, mga kapatid, yung ating, yung perception po natin, mga kapatid. Yung ating pananaw, mga kapatid. Yung perception natin, binago yung mindset po natin. At nung nabago yung mindset natin, mga kapatid, could you imagine, even our priorities na bago. Di ba tayo nagpapasalamat that even yung pagpunta po natin sa church, that is the result of our salvation. Kailan po natin pinahalagan yung pagsisimba? Kailan po tayo nagkaroon ng desire na pumunta sa church? Yung alam natin na bilang isang anak ng Diyos, kailangan ko pumunta sa church. Kailangan ko ng salita ng Diyos. Kailangan ko ng instruction mula sa aking Panginoon, mula sa aking magulang. Amen! Could you imagine, mga kapatid? Yung mindset natin nagbago, yung ating priorities nagbago. Mga kapatid, alam ko pag gantong araw, Sunday, ang dami nating dapat gagawin. Maglalaba ka, yung mga estudyante, mag-aaral kunwari. Di ba? Ang dami nating kunwaring gagawin. Amen! Amen! Parang ang feeling natin, busy tayo, but praise the Lord! Yung naligtas tayo, mga kapatid, iniligtas tayo ng Diyos na bago ang priority natin. At naging priority natin ngayon, ang gawain ng Panginoon. And we are now enjoying the blessings of God. Could you imagine? Alam niyo po ba, yung mensahe kanina ni Sir Maki? Hindi ko pa napapakinggan po. Nasa juniors po kanina. Yung mensahe ni Sir Maki kanina, yung cripple but qualified. Could you imagine? Mga kapatid, pag nakapakinig ka nun, teka lang, sino ba naman ako? Sino ba naman ako? Ang dami kong diferensya. Sa totoo lang, marami tayong diferensya. Maring okay tayo maglakad, pero yung isip natin, ang daming diferensya. Maging honest po tayo. Hindi ko sinabi may ganito po tayo, pero maging honest tayo. Minsan may sarili tayong pananaw sa buhay. Minsan mayroon tayong sariling paninindigan, kahit alam na natin mali, paninindigan pa rin natin because of our pride. But still, God qualified us. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, sinong qualified sa atin sa langit? Walang qualified sa atin. Sinong qualified sa atin, mga kapatid, sa langit? Walang, may isa po sa atin ang qualified sa langit. Kung naaalala niyo lang yung panahon na kayo po ay nasumpungan ng mga soul winner, masasabi mo that you are not qualified. Kung ikaw lang ang titingin, you are not qualified sa kadela ng alam mo na meron kang maling ginagawa sa harapan ng Panginoon. Pero salamat, hindi tinignan ng Diyos ang pagkakamali natin. He looked beyond our faults and saw our needs.
Ang nakita niya po ay hindi yung ating kalagayan, yung masamang kalagayan. Ang nakita po ng Diyos ay ang ating pangangailangan. Would you imagine, mga kapatid? At ngayon, qualified na tayo maglingkod sa Panginoon. Nandiyan ka ngayon, magpapaupo ka ng mga tao. Eh, sino ka para pagkatiwalaan ng mga tao magpaupo? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagtitiwala yung iba, pero salamat, iniligay ka ng Panginoon dyan. Hindi ang tao ang naglagay sa iyo dyan. Pag alam po natin na ang Diyos ang naglagay sa atin sa gawain ng Panginoon, no one can stop us. Amen. No one can hinder us, mga kapatid. As long as na alam po natin, mga kapatid, na ang Diyos ang naglagay sa atin and we are doing our ministries for the glory of God. No one can stop us. Kaya mga kapatid, Kujibaji, ang daming nabago sa atin. Ako po, personally po, ay nagpapasalamat po sa Panginoon na anumang kalagayan ko po ngayon, mga kapatid, kailanman hindi ko po pinagsisihan. At anumang kalagayan ko, ako hanggang ngayon nagpapasalamat po sa Panginoon. Kilala ko ang aking sarili before, but by the grace of God, iniligtas ako ng Panginoon. At ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, nagagamit po ng Panginoon. Mga kapatid, minsan, nagiging passive tayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sa kadila ng, ito na, tagal na natin nakalongsive, ang tagal na, balikan mo ulit yung bago ka pa lang. Balikan mo yung wala ka pang Kristo. Balikan mo yung wala pang naghahayag sa iyo ng salita ng Diyos. Tingnan mo kung ano priorities mo. Tingnan mo kung anong suot mo. Tingnan mo kung anong lumalabas sa bibig mo. Tingnan mo kung anong mindset mo, mga kapatid, sablay talaga. Pero hindi ka ba nagpapasalamat sa kalagayan mo ngayon? At yan ay bunga ng kaligtasan. Amen! At dapat tayo magpasalamat sa ating kaligtasan. Amen! Could you imagine? Miraculous talaga, mga kapatid. Ang dulot sa atin ng gospel. Could you imagine? Nagbago yung ating identification. Nagbago, mga kapatid, yung ating perception, yung ating mindset, yung concept ng isip po natin. Dati, ako. Pero di ba tayo nagpapasalamat? Yung na-inlove tayo sa gawain ng Panginoon, yung isip na natin, ibang tao na. Just like Apostle Paul, alam niyo po sa Apostle Pablo? Could you imagine? Nakikita niyo bang, pag pinag-aralan niyo po ang buhay ng Apostle Pablo, hindi na ako magbibigay ng passage, kahit dito na lang po sa passage na ito. Ang gusto niya mag-preach kung saan-saan. At sa bawat preaching, di naman siya pinapalakpakan na may mga persecution. Pero wala siyang pakialam. Bakit? Alam niya that Christianity is living for others. Ligtas na siya, pero marami pang hindi ligtas. Ligtas na si Apostol Pablo, parang feeling secured na ako, ano man mangyari, sa langit na ako pupunta. Pero mga kapatid, could you imagine? Anumang persecution, tuloy-tuloy pa rin si Apostol Pablo. Nabago yung ating ang ating identification, nabago, mga kapatid, ang ating perception, and even, mga kapatid, yung ating destination. Amen! Isa sa pinakamatinding pagbulay-bulayan, yung alam mong sa langit ka pupunta. Amen! We are bound to hell, but praise the Lord, we have now the assurance of heaven. Amen! Alam natin, di man natin alam kung kailan tayo mamamatay. Walang sino man sa atin dito, mga kapatid, sa gabing ito ang pwedeng makapagsabi, Brother RG, ang bata-bata ko pa, ang lakas-lakas ko, vegetarian ako, kahit anong pagka-vegetarian mo, pag ikaw ay na-aksidente yan, dyan, mga kapatid, wala lahat yung gulay na yan. Ang bata-bata ko pa, may wala pang kumukulubot sa akin. Pag na-aksidente ka dyan, pag napagkamalaan ng eroplano, ng pilot, na landing area yung ulo mo, talagang yari yan. Ay, hindi. Hindi. Wala po kayong alam ng Panginoon, wala po kayong... Ibig sabihin, mga kapatid, kidding aside, mga kapatid, mayayari ako na ito sa inyong ginagawa. Huwag na kayong tumawa. Okay, seryoso tayo dito. Ako mayayari after the preaching. Okay, mga kapatid, isipin na lang natin, could you imagine? Hindi man natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung saan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Pero ang isang magandang balita, mga kapatid, kung sakaling dumating sa atin ang tinatawag na kamatayan, alam po natin, mga kapatid, na tayo ay sa langit pupunta. Mga kapatid, every time na tayo po ay naglalakad dyan, yan po dapat ang nasa isip natin.
Kaya wag na tayo magpakainggit-inggit sa anumang meron ang mundong ito. Minsan, apektado tayo na nakikita natin, laki ng bahay, sana all. Nagsasana all ka pa. Kung alam niya lang ang kanyang kalagayan at alam niya lang ang iyong kalagayan, siya po ang mapapasana all. What shall profit a man if he shall gain the whole world and he lose his own soul? Mapapasana all lang tayo pag hindi natin nakita ang kagandahan ng ating kalagayan. Pero pag alam mong kalagayan mo, never ka maiinggit sa mga malalaking bahay na walang Diyos. Could you imagine? Wag na wag mong ibababa, mga kapatid, ang iyong identification. Dahil sa lamang sa mga nakikita mo. Anak ka ng Diyos, maiinggit ka. Bahay, sabi ng Biblia, streets of gold, clear as crystal. Nakita na po kayo ng gold? Kulay gold. Pero yung clear as crystal, nakakita na ba kayong gold na clear as crystal? Hindi pa. Could you imagine, makikita natin, streets pa lang yun. Mga kapatid, meron tayong mansion. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Could you imagine? Langit, mga kapatid. Langit, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, salamat na lamang sa gospel na natanggap po natin. The miraculous gospel of the Lord Jesus Christ. Extraordinary. Could you imagine? Nakakagulan, sa totoo lang, pagbulay-bulayan natin, gawin lang natin totoo ang pananampalataya natin, may encourage ka. Amen. Mga kapatid, that's our condition. Ngayon, mga kapatid, pinaalala ko lang po, na yan po yung ating kalagayan bilang isang nagkamit na po ng kaligtasan. That is our condition before God. Pero pagpatuloy po natin, verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto what? Salvation. At ano po sabi ng Biblia? To everyone that believeth. Ang power ay i-epekto lamang sa mga mananampalataya. Could you imagine, sa tatanggap kay Kristo, maniniwala at mananampalataya kay Kristo. Pero sa mga taong hindi mananampalataya kay Kristo, hindi sila makikinabang ng power ng gospel. Anong gustong ipaabot sa atin dito, mga kapatid? Ligtas na tayo. But how about the others? Na-enjoy natin ang pagiging Kristiyano. Na-enjoy po natin yung gospel, pero paano naman yung iba? Paano naman po yung iba, mga kapatid? Hindi ba napaka-selfish po natin kung hindi man lang natin pwedeng ibahagi sa iba? Hindi naman po yung pagkain na parang mauubusan ka. Hindi ka mauubusan, promise. Hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Just share it to others. Hindi yan parang pagkain, kaya ayaw mo nag-aalin lang kang share. Baka mamaya mawalan ako, hindi pa ako makain. Mga kapatid, hindi na mawawala ang kaligtasan po natin. Hindi na mawawala ang kaligtasan natin. At kahit ilang libong tao pa ang pagbigyan mo yan, hindi na uubos yan. Sa kadilanang yan po ay personal. Yan po ay personal na regalo ng Diyos sa bawat individuals. Amen. For by grace are you saved through faith, and that not of your, it is the gift of. At ang gift ng Panginoon, hindi yan corporate. Individual po yan, mga kapatid. Yung tinanggap ko si Kristo, may kapatid ako, pero hanggat hindi niya tinatanggap si Kristo, ako lang ang ligtas. Kahit magkatabi pa kami, yung tinanggap ko si Kristo, kahit magkayakap kami nung tinanggap ko si Kristo, pero hindi niya tinanggap si Kristo, ako lang ang ligtas. Could you imagine, mga kapatid? Paano naman yung iba? Paano naman po yung iba? Let them feel and let them enjoy, mga kapatid, the power of the gospel. Let them feel and let them enjoy the power of the gospel. Amen. Alam niyo po ba ang kalagayan ng mga tao? Anong ini-enjoy ng mga tao ngayon? By the way, the power of the gospel is the power of God. The power of the gospel is the power of God. It is very powerful because it is the power of God. Amen. Could you imagine? Alam niyo po ba yung power na ini-enjoy ng mundo ngayon? The power of this world. The power of Satan. They were blinded by what? Satan. Buksan po natin ang ating Biblia in 2 Corinthians.
2 Corinthians chapter number 4. Ano po ang sabi po dito? Verse number 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are what? In whom the God of this world hath blinded. Yung alam natin binubulag yung mata. Ang binulag sa kanila yung isip nila. Kung paano hindi makakita ang isang taong bulag physically. They were blinded by Satan. Their minds were blinded by Satan. Meron silang mali, hindi makakita, hindi sila makaunawa. Hindi lang makita ang kahalagahan ng Panginoon Kristo. Could you imagine? Ang nakikita nila yung kahalagahan ng mga bagay sa ibabaw ng mundong ito. They were blinded by Satan. And sabi ng Bible, God of this world that blinded the minds of them which believe not. Could you imagine? Yung mga hindi nananampalataya, blinded sila mga kapatid. Hindi nila nakikita. Mga kapatid, kung ano man ang kanilang ginagawa, wag natin silang i-condemn. Yung isang bulag, kung yan may napapahawak kung saan-saan, wag mong kutsain kasi bulag nga. Tulungan mo na lang. Pag nakakita ka ng bulag, tama ba nga, mali ang hinawakan, wag mong tatawa ng bulag nga eh. Yan ang kanyang kalagayan, kahit anong wakan yan, bunga yan ang kanyang pagkabulag. Nais ko pong ipaabot sa bawat isa, anumang marinig natin sa mga unbelievers, bulag kasi sila. Huwag po tayo magpa-apekto sa anumang kanilang sinasabi. Anuman ang kanilang kalagayan. Parang ang saya-saya nila, pero bulag kasi sila. Ang saya-saya nila, ang laki ng bahay nila. Feeling secured. Ang saya-saya nila, ang dami nilang pera. Alam niyo po kung bakit sila masaya? Kasi bulag sila. Ang nakakaya nito, nakabase tayo sa kanilang pagkabulag. Naiya tayo, pira, mayaman yan. Hindi ako mag-share ng ayoko dyan. Dito na lang ako yung pulubi. Mga kapatid, huwag tayong magbabase, huwag tayong magpapa-apekto sa kanilang pagkabulag. Amen? Amen? Dapat tayo ang magbibigay ng epekto sa kanila. Tayo ang mag-i-impluensya sa kanila. Amen? Hindi nila alam mga kapatid. Akala nila pag may pera, okay na. Akala nila pag meron sila, pag gumraduate na sila sa college, okay na sila. Akala nila pag may trabaho na sila, okay na sila. Mga kapatid, bunga yun ang kanilang pagkabulag. Because they were under the power of Satan. They were under the power of Satan. Mga kapatid, let them enjoy, let them feel the power of God through the preaching of the gospel. Sasabihin ko po sa inyo, pag natikman nila yung kapangyarihan ng Diyos, pag natikman nila ang kapangyarihan ng Diyos, hanap-hanapin nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Pag naging maliwanag sa kanila na meron palang buhay after ng kamatayan dito, life after death, kala nila, okay, enjoy na natin lahat, mamamatay na rin naman tayo. Mga kapatid, pero pag nalaman nila that there is a life after death, mga kapatid, at malaman nila na mayroon palang impyerno, pupuntahan sila, at makita nila ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pag yan ay nakakilala sa Panginoon, maniwala ka man sa hindi mga kapatid, makikita mo yung taong yan magpupuri din balang araw sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ang na-enjoy pa lang nila, tanda po natin, pag tayo may nakikita mga unbeliever, na ang parang ang saya-saya, minsan naiinggit pa tayo, sana all may pera, sana all ganito, may chicks, sana all may ganito. Lahat na lang ng meron ang mundo kinainggitan natin, pero nakakatawa. Kuji may dyan. Para kang nakikita ng bulag na nahawakan niya na yung lahat-lahat na inainggit ka. Di ba dapat naawa tayo? Pag nakita tayo ng bulag, naiinggit ba tayo, naawa? Anong nararamdaman natin? Ano ang dapat maramdaman po natin? Dapat maawa tayo. Hindi tayo dapat mainggit. Kakainggit naman, bulag siya. Maawa tayo mga kapatid. Mga kapatid, pag nakita natin yung mga tao sa labas, yung mga unbeliever, anong nararamdaman natin? Nais ko pong ipaabot sa bawat isa, kung ang nararamdaman natin mga kapatid, ay inggit. I-check natin yung salvation natin. Pag ang nararamdaman, hindi ko sinasabing hindi ka ligtas, pero baka hindi nananariwa sa iyong kaligtasan na ikaw nakakita na siya hindi pa. Di ba tayo nagpapasalamat? Iba na yung enjoyment natin ngayon. Kaya na nating umiti kahit wala tayong pera. Kaya na nating umiti kahit wala tayong magandang kasuotan. Kaya na nating umiti kahit hindi signature ang ating mga gamit.
Kaya na nating umiti kahit wala tayong pinagtapusan sa ibabaw ng lumundong ito. Kaya na nating umiti, mga kapatid, kahit anong sinasabi ng ibang mga tao sa atin. Bakit? Alam natin ang magandang kalagayan po natin. Amen. Kailan nag-umpisa yun? Na naging maliwanag sa atin yung gospel. Yung naging maliwanag sa atin, mga kapatid, yung gospel. Kung ikaw ang nakakita, mga kapatid, bakit hindi natin gabayan sila? Minsan, kala mo, ang tapang-tapang, pero pag sinaranan mo, iiyak pala. Kala mo, mapera na, pero pag nakilala niya si Kristo, teka lang, wala palang kwentang lahat ng ito. Alam niyo po, isang encouragement sa atin ng aming mahal na pastor, huwag lang kayo mag-preach sa mga squatters area. Mag-preach din kayo sa mga malalaking bahay. Mag-preach din kayo sa mga, bakit? Kaluluwa din yun. Kaluluwa din yun, mga kapatid. Ano man ang kanyang katayuan sa ibabaw ng lupang ito, kaluluwa pa rin yun. At mga kapatid, walang pinili ang Panginoon. Amen? Walang pinili. Isipin natin, kung mamimili ang Panginoon, kung namili ang Panginoon, do you think maliligtas ka ngayon? Hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Kasi kailanman, di tayo talaga pipili ng Diyos kung magtitingin lang ang Diyos sa kalagayan natin. Kung titingin lang tayo sa kalagayan ng mga tao sa labas, wala talaga. Wala tayong babahagian ng salita ng Diyos. Pero tingnan natin sila kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Amen? Amen? Tingnan natin sila kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nais kong ipaabot sa bawat isa po sa atin na huwag po tayong mahiyang maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Huwag po tayong mahiyang maghayag ng salita ng Diyos kung alam po natin that the power of God is in the gospel. Unto what? Salvation. Pag pinag-usapan ng salvation, mga kapatid, pag pinag-usapan ng salvation, merong ililigtas at merong magliligtas. At ang dapat magliligtas, He is willing and also able to save. Hindi ba tayo nagpapasalamat? Yung ating Savior, He is willing and He is also able to save us. At bilang patunay, we are now all saved, mga kapatid. Ligtas na tayo ngayon. Amen? Pero mga kapatid, could you imagine, meron tayong willing na Diyos. Meron tayong able na Diyos, pero hindi makinabang yung ibang tao. Nakatenga. Amen? Sabi ng Biblia, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be, how shall they call in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a what? Preacher. Hindi talaga sila maniniwala hindi sila tatawag. Kasi hindi naman sila naniniwala. Hindi sila maniniwala kasi wala naman silang napakinggan. Wala talaga silang mapapakinggan kung walang maghahayag na salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, wala na pinakamasaya sa buhay ng isang Kristiyano kundi yung ikaw ay nakakapag-preach ng gospel. Wala nang pinakamasaya sa buhay ng isang Kristiyano kundi yung ikaw ay makapag-share ng gospel. Amen. Masayang mag-usher ng tao, masayang magkumanta dito sa choir, lalo't pag alam mong inaawit mo yan para sa Panginoon, pero wala nang hihigit pa, mga kapatid, sa kasiyahan na dulot ng paghahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, wala nang hihigit pa dyan. Ano yung saya na pag nakapag-share ka? Ibang kasiyahan talaga. Alala ko po yung first time po ako nag-share sa Baclaran. First time po ako mag-share, at sineran ko 7 years old. 7 years old. May tracks ako. First time ko mag-share. Ang kabado ko nun ay nandito pa naman. Okay po. Nandun po sa Caloocan si Brother Joshua. Belmonte po. Ang lit-lit nun, ang tawag namin, Unano. Nakita niyo po si Joshua dati. Unano talaga tawag namin. Pero kung imagine siya yung nakabati ko, sabi niya, sige Kuya RG, share mo yan Kuya RG. Sige ba? Abay, sinabi ko, basta nabanggit ko yung langit, impyerno, Kristo, tagapagligtas. Pero hindi ko na alam kung paano ko kinonstruct yun. Hindi ko alam kung bakit si Kristo ang daan patungong impyerno. Hindi ko na alam kung paano ko kinonstruct yun. Pero yung nakapag-share ako, talagang blanco ako nung basta salita lang ako na salita eh. Basta hindi ko tatanggalin yung langit. Hindi ko tatanggalin yung impyerno. Nagmarunong eh. Kaya hindi nagbase talaga sa tracks eh. Pero ang saya din naman. Ang saya naman sa pakiramdam. Ang saya naman sa pakiramdam. Ano kayong pakiramdam natin ngayon? Kabisado na natin yung tracks. Kabisado na natin yung Romans Road. Pero kamusta naman ang pakiramdam natin? Every time na tayo nagpapaaki ng salita ng Diyos. Kamusta yung pakiramdam natin, mga kapatid? Every time na tayo po ay may kinakausap na tao and we are sharing the gospel to Him.
Ano ang pakiramdam natin? Kabisado natin, pero yung pakiramdam, kamusta naman? Pag nalaman na natin, Bible school students, pag nalaman na natin na hindi sasama, teka lang, pwede mo akong sharean, pero hindi ako makakasama. Parang wala ka ng gana. Ganun pala, sayang oras ko dito. Ganun ba nararamdaman natin? Anong nararamdaman natin every time na tayo po'y naghahayag ng salita ng Diyos? Kabisado natin yung mechanics, mga kapatid. Pero yung puso natin, wala na pala sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kamusta yung puso natin, mga kapatid? Bakit tayo nahihiya maghayag ng salita ng Diyos? Ang Diyos ba nahihiya, mga kapatid, yung sa po'y naglakad from Villa Dolorosa to Mount Calvary para bayaran po ang ating kasalanan? Hindi po siya nahiya. Kung merong may karapatan, mahiya siya yung kasi Diyos siya. But He made Himself of no reputation. Tayo na walang reputasyon, to be honest, wala tayong reputasyon. Kaya ang paghahayag ng salita ng Diyos is a privilege. Because we have no reputation, that's our condition talaga. Sabi nga ni David, what is man that thou art mindful of him? Isa tayong maduming basahan, sabi ni Isaiah. Wala talaga. And yet, mahiya tayo maghayag ng salita ng Diyos. Yung mga isang Diyos ay hindi nahiya na bumaba sa lupa. He abandoned His throne, mga kapatid. Just to save us from the penalty of our sin. Hindi siya nahiya. At hindi siya tumingin sa kalagayan ng mga tao. For God so loved the world. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sino mang lost na yan? Mayaman niya, mahirap, anumang kalagayan niya, pinag-uusapan tao. Every time na tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan kung anong kondisyon ng tao. Pinag-uusapan natin yung kondisyon ng pagiging tao. Anong kondisyon nila sa harapan? Anong kondisyon ng tao sa harapan ng Diyos? We are all sinners and we are all bound to hell. Mga kapatid, could you imagine? Salamat na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ang saya-saya natin. Sa langit na tayo pupunta. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Hindi na tayo matutulad dun sa rich man na nagre-request ng kahit isang patak lang. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. Wala na tayo. Wala nang ganun mangyari sa buhay. Wala nang ganung eksena sa atin, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Yung malaman mo lamang pag nabasa mo ang talatang yun. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat ako'y hinanap mo. At salamat, itong nangyari sa rich man, hindi na mangyayari sa akin. Hindi na mangyayari sa akin kailanman. Panginoon, in return, gusto ko naman ibahagi ang salita mo. Just like Apostle Paul, he was not ashamed to preach the gospel. Because he fully convinced, he believes, mga kapatid, that the power of God is in the gospel unto salvation. Mga kapatid, walang rason para mahiya po tayo. It's our privilege. It's our privilege to preach the gospel. Sino tayo parang gawing mouthpiece ng Panginoon? Sino po tayo? Isipin natin, yung makita mo, sino ko? Teka lang, sino nga ba ako? Tapos maliligtas ng taong to sa pamamagitan ng sasabihin ko. Alam naman natin, hindi na magliligtas. Pero yun ang gagamitin ng Panginoon. So then faith cometh by what? Could you imagine, makakapakinig itong taong ito saan? Magkakaroon siya ng pananampalataya sa Diyos. Dahil, di ba natin naisip kung gaano tayo ka-privilege? Amen! Hindi ba natin naisip, every time na meron tayong sinisiran, binabawasan natin ang populasyon ng impyerno. At dinadagdagan natin ang populasyon ng langit. Hindi pa natin alam na every time na tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay sinishare natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos na kailanman hindi pa nila naramdaman. Kapatid, kailan natin naramdaman? Sa totoo lang, kailan tayo naging feeling importante? Yung nalaman natin may isang Kristong namatay para sa atin. Yung mundo, pag wala kang pera, wala ka ng kwenta. Pag wala kang pinag-aralan, wala kang kwenta. Ako'y nagpapasalamat. Napunta ako sa gawain ng Panginoon. Siguro isa ako sa inaalipusan ngayon sa labas. Isa ako sa inaalipusan ng tao. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ang Diyos ang naglagay sa akin dito. Ang tao may sasabihin sa akin, pero to be honest, mas may pakialam ako sa sasabihin ng Diyos. Amen. Mag-share ka dyan, may sasabihin sa iyo ang tao.
Yan mo lang. As long as na alam mo na mayroong tamang sasabihin sa iyo ang Diyos. For it is better for us, sabi nga ni John and ni Peter, for it is better for us to obey God rather than men. Mas maganda sundin natin ang Diyos. Amen. Amen. Eh mga kapatid, tingnan po natin ang kalagayan natin. Walang rason para mahiya tayo. Saan man tayo pumunta, i-preach natin ang salita po ng Diyos. Amen. Nakakalungkot. Pag nawalan ka ng ministry, ang lungkot mo. Alam po, ako, to be honest, nakakaawa, nakakalungkot, yung isang Kristiyano, na pag nawala ng ministry, parang nawala na sa kanyang lahat. Ang nakakalungkot, napapamahal tayo sa ministry, pero hindi tayo napapamahal sa nagbigay ng ministry. Kung talagang mahal mo ang nagbigay ng ministry, mamahalin mo ang minahal ng nagbigay ng ministry. And that is soul. Let's love whom God love. Mahalin natin, anong minahal ng Panginoon? Anong minahal ng Panginoon tao? Kung talagang gusto mo maging servant ng Panginoon, kung gusto mo maging servant ng Panginoon, gusto mo mapasaya ang Panginoon, huliin mo ang kilitin ng Panginoon. Ano ba ang kilitin ng Panginoon? Kaluluwa. Amen. Isang kaluluwa lang. Grabe ng kasiyahan. Ay nabaptize pa. This is my beloved son. Could you imagine? In whom I am well pleased. Could you imagine? Nakikita niya, pinapakita niya na masaya siya pag mayroong binabaptize. Example yung anak. Could you imagine? Kaya every time mayroong binabaptize dito, hindi pa tayo nagpapasalamat na ang saya-saya ng Panginoon that this is my beloved son in whom I am well pleased. Eh, para bago mabaptize yung, kailangan maligtas muna yun. Kaya lahat nag-uumpisa pa rin, mga kapatid, sa salvation. Eh, mga kapatid, kamusta na po yung commitment natin pagdating sa soul winning? Kamusta po yung commitment natin pagdating sa soul winning? Salamat, nagbibigay po tayo sa gawain ng Panginoon financially. Wala pong masama po dyan. Pero kung yan na po ang pantakip po natin pag soul winning, mga kapatid, kailanman hindi nagiging katanggap-tanggap yan sa harapan ng Diyos. Walang pwedeng pamalit ang soul winning. Soul winning is the main thing. Soul winning is the main thing. Sa kadila ng we are all the product of soul winning. Kung walang kaluluwang madadagdag dito, wala na, pati magbibigay, apektado na. Nakuha niyo po? Alam niyo po ba na ang pinanggagalingan lahat dito? Soul winning. Lahat ang pinanggagalingan ay soul winning. Kung bakit may nagbibigay, may na soul winning. Kung bakit may mga Baptist builders ay nagtatrabaho dyan, because may mga nabahagian ng salita ng Diyos. Ngayon, Baptist builders na. Kung bakit meron tayo mga musicians, soul winning. Kung bakit may mga usher tayo, soul winning. Kung bakit may missions tayo, soul winning. Soul winning is the main thing sa ating pong simbahan. At pag nawala na ang main thing, maging secondary na lamang ang soul winning, mga kapatid, hindi natin alam, diyan na unti-unting babagsak ang ating simbahan. Masayang may fellowship. Ako masaya akong may ka-fellowship. Masaya po akong may ka-fellowship. Masaya may ka-fellowship. Masaya nagpe-fellowship tayo dyan. Pero sa bawat nagpe-fellowship, sino pa kaya nagsa-soul winning dyan? Di ba mas maganda na pag may bagong, alam niyo po sa isang pamilya, pag may bagong muka, exciting. Kami, asawa ko po ngayon ay buntis. Wala pa yung, hindi pa lumalabas yung bata. Excited na po ako eh. Siguro pag nakita ko yun, panggigigilang ko yan. Hindi, joke lang po. Pero what I mean, pag nadadagdag sa pamilya, exciting. Amen? Kung fellowship pa pag-uusapan, pag may bagong participants, mga kapatid, di ba ang saya sa pakiramdam? Eh hindi naman natin puputulin ng soul winning eh. Ay, hindi naman natin puputulin ng fellowship. Pero di ba napakaganda na sa bawat fellowship natin every Sunday, may bagong nagjo-join sa fellowship. Amen! May bagong nag-usher. May bagong nagsisecurity. May bagong nagbibigay sa gawain ng Panginoon. May bagong nag-aaral sa Bible School. Lahat yan magkakaroon ng bago kung yung puso natin ay maayos sa kaluluwa. Kaya mga kapatid, that's the miraculous power of the gospel. Nagbago yung destination natin, nagbago yung ating identification, nagbago ang lahat. Even our perception na bago, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Ganyan ka makapangyarihan, mga kapatid, ang gospel. It is the power of God unto salvation. To everyone that believeth. Paano naman yung ibang tao? Amen. Let's make a commitment, mga kapatid, that this year 2025,
bago matapos ang 2025, gusto ko mag-alab ako sa soul winning. Ano po ang pag-soul winning? It's a matter of choice. Nagpipili yan. Hindi automatic may in love ka sa kaluluwa. Panginoon, magpipray ka dyan. Panginoon, may in love ako. Walang masama po dyan. Pero kung hindi ka exposed sa kaluluwa, hindi ka ma-in love sa kaluluwa. Ang gawin mo, pag nanalangin, Panginoon, gusto ko na po maging soul winner, gusto ko po maghayag ng iyong salita. Pag nanalangin ka, punta ka kagad sa area, punta ka kagad dyan, sino puntahan mo dyan, kausapin mo kagad, huwag ka na mag-isip, magsalita ka lang, at hindi mo alam, kakasalita mo. Hindi mo alam, na-in-love ka, na-in-love ka sa kaluluwa. Walang iba ang ngiti ng isang taong soul winner. Maniwala po kayo sa akin. Iba ang ngiti ng isang taong soul winner. Excited siyang pumunta sa church. Excited siyang gumising na maaga kasi may susunduin siya. Amen! Excited siya, excited. Napaka-exciting ng buhay ng isang Kristiyano na soul winner. Pero ano ba, pag natigil na tayo sa soul winning, nagbibigay na lang tayo, nag-a-usher na lang tayo ng tao, nag-security na lang tayo ng tao. Hindi natin, upo na lang tayo dyan na parang nag-aantay na lang tayo. Sabi nga ni Pastor ng retirement. At pakikita na natin yung pagkakamali ng bawat isa. Ikaw, yun. Wala ka na ibang nakita. Wala ka na ibang nakita. Ikaw, bakit ganito? Wala na. Baliktad na sa nakita ng Panginoon, pangangailangan ikaw nakita mo yung mga kamalian. Maging honest tayo. It can affect our attitude. It can affect our character towards brethren. Mga kapatid, ang isang soul winner, naunawaan niya ang tao. Ang isang soul winner, napakalawak ng pangunawa niya. Yung ikaw ba naman buhusan ka ng ihi, hindi mo patulan, malawak talaga pangunawa mo. Naalala ko dito sa Villamor, hinabol ako po dyan sa Villamor. Hinabol po talaga ako, hinabol ako. Hinabol ako ng bato hanggang talagang sa Villamor, parang pare-pare sa street. Pagtingin ko, nandun pa rin. Awol pala na gwardiya. Hinabol ako hanggang sa nalaman ni Sir Michael, nagpasumon, hindi naman pumunta. Hindi pumunta doon sa Lupon. Sinumon namin, hindi talaga. Talagang ayaw talaga. Ako naman, walang problema, pero si Sir Michael, hindi manahimik si Sir Michael Bagyon. Pero habang tumatakbo ko, napapangiti ako, sabi, brother, bakit tumatakbo? Hindi po, jogging lang. Aba, pagtingin ko po sa Villamor kasi parang pare-pares lang yung pagtingin ko, andyan talaga, seryoso talaga to. Hanggang makapunta ako sa bahay nila, Brother Alexis Florendo. Diyan po sa may, isang Air Force din po yon. Sabi ng nanay, bakit parang hinahapo ka? Jogging lang po. Yun totoo, hinabol po ako. Tapos na yun. Kinabukasan, mga 2 days after, pupunta ako sa area. Bili ako sa Andal's Bakery. Andal's Bakery, sir. Alam mo, Sir Billy, area ko po yung bahay po ng nanay ni Sir Billy na lagi nagpapakain po sa akin doon. Yan. Thank you po, Sir Billy. Salamat, dinala niyo po ang pamilya niyo. Nagpapakain sa akin yun. Ma'am, sabi ko, bubulay ko lang nanay ni Sir Billy. Talaga ang dami bumibili dito. Oo, umupo ka na dyan. Alam ko naman pagkain lang gusto mo. Hindi, naharang po talaga ako. At masarap pagluto po yon. Yung mga nag-aaral sa Pilska, dyan po kumakain. Could you imagine, doon mga kapatid, sa Andal's Bakery, malapit po yung kina Sir Willie. Andal's Bakery, kumakain ako doon. Mamaya, nakasakay sa tricycle, bumaba. Hahabulin na naman ako. Takbo na naman ako mga kapatid. Talaga sabi ko, ano bang buhay ito? Dati hindi naman ako tumatakbo. Hindi naman ako duwagman. Laban, kahit anong mangyari. Pero ngayon, tumatakbo na ako. Minsan natatawa na lang ako. Pero sabi ko, kaya pala, iba na talaga nangyayari sa akin sa biyaya ng Panginoon. Nagtatakbo ko, napapangiti kasi matanda naman na yun. Ako mabilis naman ako tumakbo, kabataan ko pa noon eh. Yung jogging ko, niya na. Mabilis ako tumakbo, mabilis ako mag-jogging. Pero habang jogging ako, mga kapatid, naisip ko, wow, this is ministry. Ito pala yung ministry. Kasi imagine, hindi mo siguro na-experience sa Panginoon sa kasi hinabol. Ako hinabol talaga. Pero, kasi imagine, hinabol ka ng bato. Kaya mga kapatid, masaya sa gawain ng Panginoon. Lalawak ang pangunawa mo. Amen. Lalawak ang pangunawa mo. Amen. Ay mga kapatid, kung tutuhanin natin ang soul winning, magkakaroon ng maayos sa espiritu ang simbahan. Bakit? Ang soul winning, to be a soul winner, mga kapatid, is not to be selfish.
Yan totoo niyan. Pag soul winner ka, mawawala na yung sarili mo. Laging iba. Iba na lang ng iba. Paano sa kanya? Paano kaya si ano? Paano kaya si ano? Ano? Sige, gawa tayong commitment. Sige, para sa iba ng tao, parang wala ka ng pakialam sa sarili mo. Hindi mo na priority ang sarili mo. Priority mo na yung ibang tao. In fact, ang kalungkutan ng mga nasa ministry ay yung kalungkutan ng mga tao sa area. Pag alam namin mayroong problema ang mga tao sa area, naapektuhan kami. Ilang tao yan. Kaya napapanot po kami. Opo, yan po. Hindi, ako po. Ako po yung tinutukoy ko. Manipis na po yung buho ko talaga. Sorry. Wala, tama na po yan. Tama na po. Okay po. Okay na po kasi hindi ko na nililid ako eh. Hindi po ng Holy Spirit, ng bad spirit. Okay ngayon mga kapatid. Masaya sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Huwag tayo mahiya. Magbahagi ng salita ng Diyos. For it is the power of God unto salvation that everyone that believeth. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng napakinggan. Salamat, Panginoon. Pinaalalahanan niyo po ang bawat isa po sa amin. Kung meron man kayong unang-unang pinaalalahanan, Panginoon, walang iba kundi ako, Panginoon. Kaya, Panginoon, pahintulutan niyo po ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na ma-in love sa soul winning, Panginoon. Habang buhay pa kami, habang may kalakasan pa kami, habang may pagkakataon pa, na ibukas namin ang aming bibig, ilakad namin ang aming paa, at gamitin namin sa pamimigay ng tracts ang aming mga kamay. Please give us, O God, the courage to preach the gospel to the lost souls, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po mangusap sa inyo po mga anak, kayo po maitaas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sa paggamit niyo kay Brother RG to give us your message, Lord. That we should not be ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. To everyone that believeth, Lord. To the Jew first and also to the Greek. Lord God, thank you, Father, for saving us. Maraming salamat, Panginoon. At sa bawat niligtas niyo, Panginoon, in our midst this afternoon, look at them, Lord. Look at your people. Individuals, families, mag-ina, mag-ama, Panginoon. Kneeling before you, praying to you, Lord God. Thank you, Father, for our salvation. Maraming salamat, Panginoon. In like manner, Lord God, kung gaano kami nagpapasalamat for our salvation, give us also, Lord, the burden to be able to share what we have received sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Oh, Lord God, where would we be without you, without your salvation?
Help us to spread this word, Lord. Help us to spread your gospel. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin. We love you, Lord. Dinggin niyo po, Panginoon, ang bawat panalangin na inyong mga anak ngayong gabi. Forgive us from all of our sins, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Great message. Amen.